Sa mga taon ng pamamahala ng rehimen ng Nazi, hindi lahat ay nakita. Higit pa sa mga labanan at ipinataw na mga batas, may mga plano na ipinatupad na malayo sa anumang saksi. Sa mga lugar kung saan pati ang mga sundalo mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga lugar ay dinisenyo upang maglaho pagkatapos magamit. Ang iba ay nagtago ng husto kaya't dumaan ang mga dekada ng walang nakakaalam na umiiral ang mga ito. Hindi ipinakita ng mga opisyal na record ang lahat. Ang ilan sa mga nangyari ay hindi kailanman na isulat. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumabas ang mga labi, ulat, mga estruktura na nakabaon, mga kwartong nakasarado ng susi, mga listahan ng mga pangalan, mga piraso na may mga numero, at mga tunel na walang patutunguhan. Bawat bagay na lumabas ay nagsasabi ng isang bagay na hindi nasabi. Hindi ito tungkol sa pagpapalabis ng kung ano ang nangyari, kundi upang maunawaan kung paano ang ilang mga bagay ay nanatiling wala sa kilalang kwento. Ang iba ay nanatiling buo. Ang iba ay winasak bago pa man makita ng sinuman. Ano ang mga pinakaabala na lihim na iniwan ng Nazi Germany? At bakit ang marami sa mga ito ay lumabas lamang pagkatapos ng lahat ng ito? Dead Labyrinth ng Lobo. Sa isang kagubatang lugar sa silangan ng Poland, itinayo ang isa sa mga pinakabantay na kompleks ng Ikatlong Reich. Ito ang pangunahing sentro ng pamamahala ni Hitler sa silangang Prente. Tinawag nila itong Den ng Lobo. Upang makarating, kinakailangang tumawid sa maraming mga singsing ng seguridad, dumaan sa mga nakatagong kontrol, at maglakad sa mga landas na napapaligiran ng mga bakod. Hindi ito isang solong gusali. Ang lugar ay nahati sa mga dosenang estruktura. May mga poste ng pamamahala, mga lugar para matulog, mga generator, mga istasyon ng komunikasyon at mga silungan. Ang mga bubong ay tinakpan ng mga net at mga sanga. Ang ilang mga gusali ay may mga pader na konkretong may ilang metro ang taas. Mula roon, pinamunuan ni Hitler ang malaking bahagi ng opensiba laban sa Unyong Sobyet. Nandoon siya ng mahigit 800 araw. Karamihan ng oras nasa loob ng kanyang personal na bunker. Tumatanggap siya ng mga ulat, tumutugon sa mga mensahe, at naguutos ng malayuan. Naglagay ang mga engineer ng mga pampasabog sa iba't ibang bahagi. Kung darating ang mga kalaban, maaari nilang sirain ito sa ilang segundo. Nagkaroon din ng mga nakatagong daanan upang makatakas ng hindi nakikita. Ang ilan sa mga daanang iyon ay hindi pa natutuklasan. Ang pinakakilalang pagtatangkang pagpatay ay nangyari roon. Nangyari ito noong ika-20 ng Hulyo, 1944. Nag-iwan si Klaus von Stauffenberg ng bomba sa isang pagpupulong. Ang pagsabog ay nagdulot ng mga sugat, ngunit nakaligtas si Hitler. Matapos nito, pinalakas ang mga hakbang sa seguridad. Pinatibay ang mga daanan at nagdagdag pa ng mga patibong. Ang kompleks ay nahati sa mga antas. Sa unang antas ay ang mga sundalo at mga guwardiya. Sa ikalawang antas ay ang mga teknikal at administratibong kawani. Sa ikatlong antas, tanging ang lider at ang kanyang mga malalapit na kasama lamang. Bago umalis noong 1945, sinubukan ng mga Aleman na sirain ang lahat. Naglagay sila ng mga pampasabog sa iba't ibang lugar. Sa kabila nito, maraming istruktura ang nanatiling buo. Ang mga malalaking piraso ng mga sirang pader ay nananatili sa kanilang mga orihinal na lugar. Sa mga taon, walang nagsagawa ng masusing imbestigasyon. Tanging pagkatapos ng pagbagsak ng komunistang rehimen sa rehiyon, nagsimula ang mga arkeolohikal na pag-aaral. Nahanap ang mga labi ng mga kable, mga pundasyon, mga pintuang may bakal at mga bagay na iniwan. Ngayon, ang lugar ay nananatiling inabandona. Maaring maglakbay sa pagitan ng mga pader na pumutok, mga tunel na nakaharang at mga lugar na hindi pa matukoy. Ang kabuuang istruktura ay malabo pa rin. Maraming pasilyo ang nauurong sa mga pader. Ang mga bisita ay nagkakasundo na ang pinaka-nakakabigla ay ang kapaligiran. Walang mga plakang pangalan o senyas. Tanging mga bakanting gusali
Itinayo para sa isang digmaan na pinamunuan mula roon ng walang nakakaalam mula sa labas. Bunker ang mga islas ng Channel. Noong 1940, inukupa ng mga puwersang Aleman ang mga isla ng kanal, isang maliit na grupo ng mga teritoryo ng Britanya malapit sa baybayin ng Pransya. Ito ang tanging lugar sa United Kingdom na inuokupa ng mga Nazi sa panahon ng digmaan. Agad nilang pinagtibay ito. Ang mga isla ng Guernsey, Jersey at Alderney ay napuno ng mga posisyon ng depensa. Nagpatayo sila ng mga bunker, mga posteng pangmatagalang pagtingin, mga pugad ng mga machine gun, mga imbakan, mga tunel at mga silungan laban sa himpapawid. Lahat ito ay bahagi ng Atlantic Wall, isang network ng mga estruktura na itinayo ng mga Nazi upang pigilan ang posibleng pagsalakay ng mga kaalyado mula sa dagat. Ginamit nila ang mga sapilitang manggagawa at mga bilanggo sa paggawa. Nagtatanggal sila ng lupa gamit ang kamay, may kaunting proteksyon at sa mahabang mga oras ng trabaho. Matindi ang mga kondisyon. Sa Alderney, itinayo pa ang mga kampo ng paggawa. Ang mga bunker ay matitibay, gawa sa pinatibay na konkreto, at sa maraming pagkakataon ay nakatago sa ilalim ng mga bato o sa ilalim ng lupa. Ang ilan ay may sistema ng ventilasyon, mga kwarto ng pamamahala, mga espasyo para sa mga bala, at mga koneksyon sa loob sa iba pang mga depensibong lugar. Mula roon, kinokontrol nila ang mga baybayin, mga bangin, at mga pangunahing daan. Ang mga isla ay pinalakas hanggang sa huling bahagi ng labanan. Habang lumalala ang sitwasyon ng Alemanya, tumaas ang bilang ng mga pinalakas na estruktura. Gayunpaman, ang mga isla ay naiwan na nakahiwalay matapos ang pagsulong ng mga kaalyado sa Pransya. Walang mga malalaking laban na nangyari sa mga lugar na iyon. Sumuko ang mga sundalo noong Mayo ng 1945. Pagkatapos ng digmaan, maraming bunker ang iniwan at napabaya ang walang laman. Ang ilan ay tinakpan o ginawang imbakan. Ang iba ay napanatili at bukas sa publiko. May mga lugar kung saan makikita ang orihinal na mga estruktura na iniwan tulad ng kung paano ito iniwan. Ipinapakita ng mga isla ng kanal ang isang malinaw na halimbawa ng kung paano inihanda ng Nazi na rehimen ang sarili sa isang posibleng pagsalakay mula sa dagat. Ang mga fortifikasyon ay nagpapakita ng lawak at pagsisikap na inilaan, kahit na hindi ito ginamit sa direktang laban. Ngayon, bahagi ito ng tanawin. Ang iba ay nananatiling nakabaon. Ang iba ay naibalik na. Gumagana ito bilang mga museo o mga punto ng kasaysayan. Bagamat walang labanang nangyari sa mga isla, ang mga estruktura nito ay nagsasalaysay ng isa pang bahagi ng digmaan, ang patuloy na takot na maatake, ang mga towers flat ng Berlin. Sa mga huling taon ng digmaan, ang Berlin ay naging patuloy na target ng mga pambobomba ng mga kaalyado. Upang ipagtanggol ang lungsod mula sa himpapawid, itinayo ng rehimen ng Nazi ang malalaking mga tore ng anti-himpapawid na kilala bilang mga Tore Flak. Ang mga estrukturang ito ay mga blok ng pinatibay na konkreto na dinisenyo upang tiisin ang mga direktang pagsabog at magtaglay ng mga mabibigat na baterya sa kanilang mga bubong. Bawat tore ay may iba't ibang mga antas. Sa tuktok, inilalagay ang mga kanyon na anti-himpapawid. Sa mga gitnang palapag, may mga istasyon ng pamamahala, mga silid teknikal, at mga kwarto para sa mga operator ng radar. Ang mga pinakamababang palapag ay nagsilbing kanlungan para sa libu-libong mga sibilyan tuwing ang mga pambobomba sa himpapawid. Ang pinakapopular ay ang mga nasa mga distrito ng Tiergarten, Friedrichshain at Humboldt-Hain. Ang ilan ay umaabot ng 40 metro ang taas. Mula sa kanilang mga plataporma, kontrolado nila ang mga kalangitan ng lungsod at ginagabayan ang apoy laban sa mga kaaway na bombarder. Sa loob, mahigpit ang organisasyon. May mga daanan para sa paglikas, mga imbakan ng tubig, mga generator ng kuryente, at mga lugar para sa mga sugatang tao. Ang mga pader sa loob ay makapal at walang mga bintana. Sa kabila ng matinding presyon, ang mga grupo ng mga tauhan
ay nagtatrabaho sa mahahabang oras upang mapanatili ang sistema. Sa pinakamasamang mga pambobomba, libu-libong tao ang naghanap ng kanlungan sa mga toring ito. Bagamat idinisenyo ito para sa depensa, naging huling kanlungan din ito para sa maraming mga residente. Ang mga tore ay nakatagal ng mga direktang impact nang hindi bumagsak. Sa pagtatapos ng digmaan, ang ilan ay bahagyang nasira ng mga puwersang Sobyet. Ang iba ay nanatiling buo. Dahil sa kanilang laki at tibay, naging mahirap itong burahin ng buo. Sa mga sumunod na taon, ang ilan ay tinakpan ng lupa o ginawang mga puwang para sa libangan. Ngayon, ang ilang mga torre flak ay nananatili pa rin. Gumagana sila bilang mga tanawin, mga parke ng lungsod, o mga espasyo na nakasarado sa publiko. Ang kanilang mga pader ay may mga bakas ng digmaan, tulad ng mga impact ng shrapnel at mga bitak mula sa malalapit na pagsabog. Ang mga torre flak ng Berlin ay nagpapakita ng pagtatangka upang protektahan ang kabisera mula sa himpapawid gamit ang malalaking mga estruktura at teknolohiya ng depensa. Bagamat hindi nito napigilan ang huling pagsulong, nanatili silang aktibo hanggang sa mga huling araw ng labanan, Obersalzberg. Sa Bavarian Alps, malapit sa hangganan ng Austria, matatagpuan ang Obersalzberg, isang bundok na naging sentro ng pahingahan at pagpaplano ng ilang mataas na opisyal ng Ikatlong Reich. Si Hitler ay may pangunahing tirahan dito na maliban sa Berlin, ang Berghof. Hindi lamang ito isang bahay kundi isang bahagi ng isang complex na may kasamang mga gusali para sa mga bantay, mga opisina, mga silungan at mga pribadong daan. Sa paglipas ng panahon, ang lugar ay naging isang uri ng militar na kwartel sa bundok. Pinalawak ang mga pasilidad, nagpatayo ng mga bunker sa ilalim ng lupa at pinalakas ang seguridad. Ang ilan sa mga pinakamalapit na pinuno ay nagtayo ng kanilang mga tirahan sa mga kalapit na lugar. Kasama na rito sina Göring, Bormann at Himmler. Ang Obersalzberg ay hindi lamang isang lugar ng pahingahan. Mula dito, ginaganap ang mga pulong at tinatanggap ang mga mahahalagang desisyon sa politika. Sa kabila ng kanyang kalikasan, isang mahalagang bahagi ito ng istruktura ng pamamahala. Ang lugar ay may mga sistema ng komunikasyon, patuloy na pagsubaybay at isang daan ng pag-access na binabantayan. Bukod sa Berghof, may isang tunnel na may elevator na nagdadala sa isa pang gusali, ang Kehlstein House, na kilala rin bilang Nidong Agila. Ang gusali na ito, na matatagpuan sa tuktok ng isang bundok, ay ginagamit upang tanggapin ang mga bisita at magsagawa ng mga espesyal na pulong. Noong Abril ng 1945, nang ang digmaan ay malapit ng matapos, binumba ng mga puwersang kaalyado ang lugar. Maraming gusali ang nasira. Hindi nagtagal, ang mga tropang Amerikano ay dumating sa lugar. Nahanap nila ang mga dokumento, mga personal na gamit, at mga labi ng mga pasilidad. Pagkatapos ng digmaan, ang bahagi ng kompleks ay winasak upang maiwasan na maging isang lugar ng pagsamba o peregrinasyon. Ang ilang mga gusali ay tinanggal. Ang iba naman ay nanatili at ginamit para sa mga bagong layunin. Ang pugad ng Agila, dahil sa kanyang lokasyon at istruktura, ay isa sa mga kaunti na nanatili at ngayon ay ginagamit bilang isang restoran at puok pasyalan. Ang Obersalzberg ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano hinangad ng rehimen na magtatag ng mga ligtas at malalayong lugar para sa kanilang mga leader. Bagamat malayo sa mga prente ng digmaan, bahagi ito ng makinarya ng pamamahala at ng estilo ng buhay ng mga mataas na opisyal ng Ikatlong Reich. Ang kalye ng Mengele. Noong 1944, nagsimulang dumating sa Auschwitz ang libu-libong mga tao. Pagkababa mula sa tren, dumaan sila sa mabilisang pagsusuri na isinagawa ng isang doktor mula sa kampo. Ang ilan ay ipinadala upang magtrabaho, ang iba ay iniiwasan upang alisin. Sa loob ng pangkat na naiwanang buhay, hinahanap ang mga espesyal na kaso, mga kambal, mga tao na may maliit na tangkad o may mga kapansanan na makikita. Ang mga ito ay iniiwas at dinadala sa tabi. Si Joseph Mengele, isa sa mga doktor ng lugar, ay may espesyal na interes sa kanila.
Nakikipag-usap siya sa mga bata, nagtatanong tungkol sa kanilang mga kamag-anak at nagdedesisyon kung sila ay makikinabang para sa hinahanap niya. Ang mga kambal ay sinusukat, tinimbang at kinukumpara. Kinuha ang kanilang dugo, iniinjekta ng iba't ibang mga substansya at minsan binabago ang kulay ng kanilang mga mata gamit ang mga likido. Kung ang isa ay namatay, ang isa ay isinakripisyo upang suriin ang mga organo. Ang ilan ay isinailalim sa operasyon ng maraming beses ng walang anesthesia. Ang bawat hakbang ay nire-record sa mga folder na may mga detalye. Ang mga labi ay ipinadala sa ibang mga sentro upang magpatuloy ang mga pagsusuri. Wala ni isa sa mga pamamaraang ito ang may layunin na pangmedikal. Lahat ay para sa obserbasyon o paghahambing lamang. Ang mga katulong ay mga preso din. Ang ilan ay may kaalaman sa medisina, ang iba ay simpleng sumusunod lamang sa mga utos. Kinakailangan nilang maglinis, maghawak ng mga bata o magtala ng mga nangyayari. Patuloy silang nasa ilalim ng banta. Kung hindi sila sumusunod, mabilis silang pinapalitan. Kung ikukumpara sa ibang bahagi ng kampo, ang mga batang ginamit para sa mga eksperimento ay kumain ng mas maayos at natulog sa ilalim ng bubong. Ngunit ito ay tumagal lamang hanggat sila ay kapaki-pakinabang. Karamihan sa kanila ay namatay. Nang ang kampo ay niliberahan, natagpuan ang mga dokumento, mga guhit, mga garapon ng bahagi ng katawan at mga larawan ng mga sesyon. Sa isang maliit na aklat lumitaw ang mga pangalan, mga petsa at mga tala. Ipinakita ng mga pahina ang paulit-ulit na mga pagsubok, may mga pangalan na bumangga sa iba't ibang mga ulat. Mahigit sa 1,000 mga bata ang dumaan sa mga kamay ni Mengele. Kaunti lamang ang nakaligtas. Ang ilan ay hindi nakakaintindi ng anuman. Inisip nila na sila ay ginagamot upang gumaling. Si Mengele ay nakatakas matapos ang pagtatapos ng digmaan. Nagkubli siya sa Timog Amerika at hindi hinarap ang isang paglilitis. Mga taon pagkatapos, natagpuan ang mga labi sa Brazil, ngunit hindi nagkaroon ng paghatol. Ang kanyang pangalan ay naiuugnay sa mga eksperimento dahil sa lahat ng natagpuan sa lugar na iyon. Bago dumating ang mga sundalong Ruso, sinubukan ng mga Nazi na sirain ang mga ebidensya. Sa kabila nito, may mga natirang dokumento, mga bisturi at mga garapon na sapat upang maunawaan kung ano ang nangyari doon. Ang nakatagong reaktor. Noong kalagitnaan ng 1944, isang pangkat ng mga siyentipikong Aleman ang nagtatrabaho sa isang lihim na eksperimento sa maliit na bayan ng Haigerloch sa timog ng Alemanya. Ginamit nila ang basement ng isang lumang brewery upang mag-set up ng isang laboratorio. Dito, nang walang masyadong kagamitan at nasa ilalim ng presyon, sinubukan nilang simulan ng isang nuclear reactor. Ang proyekto ay bahagi ng atomic program ng Ikatlong Reich. Ang layunin ay lumikha ng isang chain reaction na magagamit para sa mga layunin ng militar. Hindi nila ito nakamtan. Ang mga kondisyon ay mahirap at limitado ang access sa mga kritikal na materyales. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa mga eksperimento gamit ang uranium, tubig na mabigat at mga reflector ng graphite. Ang pangunahing responsable ay si Werner Heisenberg, kilala sa kanyang mga kontribusyon sa quantum physics. Inilagay ng pangkat ang mga kubo ng uranium na nakasuspinde sa isang lalagyan. Sinubukan nilang kontrolin ang inilalabas na enerhiya, ngunit hindi nila ito naabot sa matatag na mga antas. Ang estruktura ay magaspang at mapanganib. Alam ng mga kaalyado ang posibilidad ng isang nuclear na proyekto at nagpadala ng isang espesyal na pangkat na tinatawag na ALSOS. Noong Abril ng 1945, dumating sila sa Haigerloch at inagaw ang kontrol ng laboratorio. Ang kanilang nahanap ay nagpapatibay sa mga hinala. Sa basement, natagpuan nila ang hindi natapos na reactor. May mga metal cylinders, mga kable, mga estruktura ng kahoy, mga kubo ng uranium, mga tangke ng tubig na mabigat, at mga teknikal na tala. Walang gumagana. Isang hindi kumpletong pagtatangka, ngunit nagpatunay na ang mga pagsubok ay totoo. Inalis ng mga kaalyado ang material. Ginamit nila ito upang suriin kung gaano kalapit ang rehimen ng Nazi sa pagdevelop ng isang nuclear na armas. Ang mga siyentipiko ay tinanong at ang ilang miyembro ng koponan ay dinala sa ibang mga bansa upang ipagpatuloy ang kanilang karera sa ilalim ng pangangalaga.
Ngayon, ang lugar ay isang museo. Makikita ang isang muling pagbuo ng reaktor at ang ilan sa mga orihinal na elemento. Ang gusali ay nanatili sa dati nitong itsura. Ang mga pader, mga mababang kisame at mga instrumento ay nakadisplay. Ang eksperimento ng Haigerloch ay hindi natapos. Walang agarang panganib ng pagsabog, ngunit ipinakita ng natagpuan na ang pananaliksik na nukleyar ng Aleman ay hindi lamang isang ideya. May mga ebidensya, mga eksperimento at tunay na mga kagamitan. Ang nakatagong reaktor ng Haigerloch ay isang mahalagang piraso upang maunawaan ang mga teknikal na limitasyon ng Ikatlong Reich. Bagamat hindi nila nagawang mag-develop ng isang bomba, nag-iwan sila ng malinaw na mga bakas na nagsasabing sinubukan nila ito gamit ang mga magagamit nilang kagamitan. Ang Alpinikuta na hindi kailanman umiral. Noong mga huling buwan ng 1944, nagsimulang kumalat ang mga ulat mula sa mga serbisyo ng intelihensya ng mga kaalyado. Sinabi nilang ang mga Nazi ay naghahanda ng isang huling linya ng depensa sa mga Alps na may mga tunnel, mga kublihan, mga deposito ng armas at mga bunker na nakatago. Tinawag nila itong Alpenfestung. Inaasahan na ito ang magiging huling bastyon ng rehimen kung bumagsak ang Berlin. Ang ideya ay ang mga mataas na liderato ng Ikatlong Reich, kasama ang kanilang mga pinakatapat na tropa, ay magtatago sa mga bundok ng katimugang Alemanya at Austria. Mula doon, magtatanggol sila ng ilang buwan. Ang ilang mga ulat ay nagsasabing nag-iipon sila ng mga supply, gasolina, mga lihim na plano at maging mga klasipikadong dokumento. Sinasabing may mga tunnel ding handa upang itago ang mga sensitibong materyales. Ang bulong-bulungan ay kumalat ng mabilis. Binanggit ito ng mga sundalo, mga opisyal at maging ng ilang mga nag-desert na. Sa mga kwartel ng mga kaalyado, nagsimulang isaalang-alang ito bilang isang tunay na posibilidad. Ang mga mapa ay nagpakita ng mga lugar na mahirap marating, na may kakaunting daan kung saan ang isang maliit na pangkat ay makakapaghintay ng mas matagal. Inayos ang mga plano militar at nag-assign ng mga tropa upang gumalaw patungong lugar na iyon kung kinakailangan. Ang mga serbisyo ng intelihensya ay nakakakita ng mga mensahe na tila nagkukumpirma ng mga galaw patungo sa lugar na iyon. Dumating din ang mga ulat ng mabilis na konstruksyon, mga tren na umaalis patungong timog at mga truck na may mga nakasaradong kahon. Idinagdag pa ang mga pahayag ng ilang mga preso na nagsasabing nagtrabaho sila sa mga nakatagong pasilidad sa mga lambak ng Alps. Lahat ng ito ay nagpatibay ng ideya na ang redukto ay totoo. Gayunpaman, wala namang malinaw na ebidensya. Walang mga detalyadong plano o mga aerial na larawan na nagpapatibay sa mga malalaking depensibong kompleks. Sa kabila nito, ang takot sa isang posibleng pagpapahaba ng labanan ay nagpilit sa mga leader na maghanda para sa pagharap sa banta na ito. Sa praktika, wala naman talagang ganong kalaking proyekto tulad ng iniisip. May mga maliliit na konstruksyon, mga isoladong bunker at mga simpleng deposito. Ngunit walang malawak na sistema ng mga tunnel, mga nakatagong pabrika o isang sentralisadong punong himpilan. Ang tinatawag na Redukto Alpino ay, sa malaking bahagi, isang estratehiya ng pansamantalang pagpapalito. Iniisip na ito ay pinasikat ni Joseph Goebbels upang magbigay ng oras. Nakatulong ito upang magduda ang mga kaalyado at mapabagal ang ilang mga hakbang. Nagbigay daan din ito upang bigyang katwiran ang ilang mga galaw ng lohistika na akala ay bahagi ng isang plano ng pagtutol, nang sa katunayan, mga senyales ito ng pagbagsak. Nang dumating ang mga tropa ng mga kaalyado sa mga rehiyon ng Alps noong Abril at Mayo ng 1945, hindi nila nahanap ang kahit anong katulad ng inaasahan nila. Ang tanging nakita ay mga isoladong estruktura na walang kapasidad para magpatuloy ng isang matagalang depensa. Ang ilang mga lider ay sumuko ng hindi lumaban. Sa kabila nito, ang alamat ng redukto ay patuloy na kumalat. Lumabas ito sa mga libro, pelikula at maging sa mga testimonya mula sa panahong iyon. May ilan na naniniwala na may mga nakatagong pasukan, mga lihim na daanan at mga hindi pa na-explore na mga kwarto.
Ngunit ang mga paghahanap na isinagawa pagkatapos ng digmaan ay hindi nakumpirma ang anumang bagay na kahina-hinala. Ang nangyari sa Reducto Alpino ay nagpapakita kung paano ang isang ideya na walang batayan ay maaaring magbago ng malalaking desisyon sa militar. Sa loob ng ilang buwan, nagplano ang mga lider sa isang banta na hindi naman natupad. Ang mga German na mga dokumento na nirepaso pagkatapos ng digmaan ay hindi tumukoy sa isang konkretong plano. May mga tanging malalabong references lamang tungkol sa posibilidad ng pagtakbo sa mga bundok. Ngayon, ang mga lugar na pinaniniwala ang magiging huling bastion ay napreserba bilang mga rural na lugar o mga puok pasyalan. Wala nang nahanap na detalyadong plano, mga nakatagong estruktura o mga lihim na punong himpilan. Lahat ng indikasyon ay nagpapakita na ito ay isang halo ng mga tsismis, pagpapalabis at internal na propaganda. Ang Glocke. Sa mga bulong-bulungan tungkol sa mga lihim na teknolohiya ng Ikatlong Reich, isa sa mga pinakapopular na paksa ay ang tungkol sa isang sinasabing aparato na tinatawag na ang Glocke na nangangahulugang ang kampana sa Aleman. Bagamat walang mga opisyal na dokumento na nagpapatibay dito, ang paksa ay lumitaw sa mga indirect na testimonya at mga ulat pagkatapos ng digmaan. Ang pinakapangkaraniwang paglalarawan nito ay isang metal na bagay, may hugis silindriko at may estruktura na kahawig ng isang malaking kampana. Sinasabing ito ay gumagana gamit ang mga hindi kilalang elemento at naglilikha ng mga kakaibang enerhiya na may epekto. Ilang mga bersyon ay nagsasabing ito ay umiikot sa sarili nitong axis, naglalabas ng liwanag at mapanganib sa mga malalapit. Ang sinasabing aparato ay kaugnay sa mga eksperimento sa mga nakatagong pasilidad, malapit sa hangganan ng Alemanya at Czechoslovakia. Ilang mga ulat ang nagsasabing may mga siyentipiko nakasali sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapabilis ng propulsyon, advanced na elektronika at experimental na pisika. Wala namang direktang ebidensya na nagpapatibay sa mga gawaing ito. Ang paksa ay naging kilala noong dekada 90 nang magsimulang magtipon ang mga mananaliksik ng mga kasaysayan tungkol sa mga eksperimento na hindi dokumentado. Tinutukoy nila ang isang lugar na tinatawag na Der Riese kung saan maaaring nag-operate ang aparatong ito. Ngunit hindi napatunayan ng mga paghuhukay ang anumang bagay. Ang ilang mga teorya ay kumokonekta dito sa mga armas para sa mga espesyal na layunin, iba naman sa eksperimento tungkol sa grabidad. Tinutukoy ang mga bihirang materyales, mga epekto sa oras, at maging ang mga pinsala sa mga kalapit na estruktura. Wala sa mga ito ang napatunayan. Ang mga ulat na nagbanggit sa Die Glocke ay hindi nagmula sa mga Nazi na mga archive, kundi mula sa mga interview, mga indirect na kwento o mga dokumento na walang opisyal na beripikasyon. Kaya naman, maraming mga historiador ang naniniwala na maaaring ito ay isang halo ng mga tunay na ideya at mga mito na lumaki sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong ebidensya, ang paksa ay patuloy na buhay sa mga libro, programa at dokumentaryo. Ang ilan ay nakikita ang Die Glocke bilang isang halimbawa kung gaano pa kalaki ang hindi alam tungkol sa mga lihim na proyekto ng rehimen. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang imbensyon lamang na sumulpot pagkatapos. Walang mga plano, litrato o piraso ng mga nahukay na kagamitan. Walang direktang saksi na nakumpirma ang pagkakaroon nito sa ilalim ng panunumpa. Ngunit ang kwento ng ang Glocke ay nananatiling buhay, pinapalakas ng mga hindi kumpletong archive at ang katahimikan na pumapalibot sa ilang mga laboratorio ng Ikatlong Reich. Hortenho 229. Habang patuloy ang digmaan, nagsimula ang ilang inhinyero ng Aleman na mag-explore ng mga hindi karaniwang disenyo ng eroplano. Isa sa mga pinakapansin-pansin na proyekto ay ang Hortenho 229, isang eroplano na may hugis ng lumilipad na pakpak na walang katawan o buntot na makikita. Ang disenyo ay naglalayong bawasan ang paglaban sa hangin at dagdagan ng bilis. Ang prototype ay binuo ng mga kapatid na Horten. Gumamit sila ng magagaan na materyales tulad ng kahoy at resina. Ang modelo ay nilayon na magkaroon ng 2 jet engine,
na sana'y naging isa sa mga unang panghimpapawid na may ganitong disenyo. Ang mga paunang pagsusuri ay nagpakita na ang eroplano ay matatag at mabilis. Ang proyekto ay nakatawag ng atensyon sa Luftwaffe na nag-apruba ng paggawa ng mga pinahusay na bersyon. Gayunpaman, ang kakulangan sa mga yaman at ang pag-usbong ng mga puwersang alyado ay nagpabagal sa produksyon nito. Ilan lamang na prototype ang natapos. Isa sa mga ito ay nahuli ng mga puwersang Amerikano at dinala sa labas ng bansa upang masuri. Ito ay matatagpuan ngayon sa Pambansang Hangin at Kalawakan Museum sa Estados Unidos. Ang Horten Ho 229 ay nakatawag ng pansin dahil ang itsura nito ay nakakapagpababa ng signal sa mga radar noong panahon. Bagaman hindi ito idinisenyo bilang isang stealth na eroplano, ang itsura nito ay naging dahilan para sa mga susunod na pananaliksik tungkol sa mga teknolohiyang hindi nakikita ng radar. Ang mga eksperto na nag-aral sa estruktura nito ay nagpatunay na para sa panahon nito, ito ay isang advanced na disenyo. Pinagsama nito ang mahusay na aerodynamics at makapangyarihang mga makina. Gayunpaman, hindi ito nakapasok sa labanan ni naging bahagi ng mga aktibong fleet. Ang proyekto ay naging isang halimbawa kung paano ang ilang sektor ng rehimen ay nagtatangkang magsaliksik ng mga bagong teknolohiya kahit na halos tapos na ang digmaan. Isa ito sa mga huling inisyatiba sa larangan ng militar na aviation sa panahon ng digmaan. Ang Horten Ho 229 ay patuloy na pinag-aaralan. Ang disenyo nito ay inihalin tulad sa mga modernong modelo dahil sa kakayahang magkalat ng mga radar waves. Bagaman hindi nito binago ang takbo ng digmaan, ang pag-iral nito ay nagpapakita kung paano ang ilang mga pag-unlad ay nagsikap na manguna sa hinaharap sa kalagitnaan ng pagbagsak ng Ikatlong Reich. Ang hindi tapos na mga tunnel ng Reese. Sa pagitan ng 1943 at 1945, nagsimula ang SS ng isang malawakang proyekto sa Kuwago mga bundok sa timog kanlurang Poland. Tinawag nila itong Reese. Ibig sabihin nito ay higante sa Aleman. Nilayon nilang magtayo ng isang subterranean complex na may maraming antas, mga nakatagong pasukan at mga lugar na pinalakas ng konkretong pader. Ang trabaho ay ginawa sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay gamit ang mga bihag mula sa mga kampo ng konsentrasyon. Walang nakakaalam kung ano talaga ang layunin nito. May mga naniniwala na ito ay para magsilbing kanlungan para sa mataas na liderato ng Nazi kung bumagsak ang Berlin. Ang iba naman ay nagsasabi na ito ay isang lihim na command center o pabrika para sa mga espesyal na armas. Ang tanging alam ay hindi ito natapos. Ang mga tunnel ay inukit gamit ang kamay at mga simpleng kasangkapan. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho ng mahahabang oras, walang sapat na proteksyon sa alikabok at kahalumigmigan. Madalas ang mga landslide, maraming namatay habang nagtatrabaho. Minsan, hindi pa nakukuha ang mga katawan, hindi natagpuan ang mga orihinal na plano na kumpleto. Sa kabuuan, natagpuan ang 7 lugar na konektado sa mga pasilyo at mga nakatagong pasukan. Ang ilang mga silid ay hugis bulwagan, ang iba naman ay mga simpleng pasilyo. May mga rails para sa mga kargamento, mga balon na vertical at mga reinforced na gallery. Sa ilang bahagi, ang mga pader ay may mga marka ng gamit at mga bakas ng mga pampasabog. Habang ang mga puwersa ng Soviet ay umukupada, ilang mga pasukan ang isinara. Hindi pinag-uusapan ng mga lokal na autoridad ang tungkol dito. Noong dekada 90, ipinagpatuloy ang mga pagsusuri. Ang ilang mga lugar ay binaha, ang iba ay gumuho. Gayunpaman, nagawang galugarin ang malalaking bahagi. Natagpuan ang mga bagay, mga labi ng kagamitan, mga helmet, mga lata ng pagkain, piraso ng makinarya, sapatos at mga dokumentong nabasa. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang trabaho ay biglang naputol. Walang oras para magtanggal ng mga bagay. Wala ring mga ebidensya na nagsasabing gumawa ng mga armas sa mga tunnel na ito. Wala ring mga bakas ng isang command ng militar. Ang pinakapopular na teorya ay gusto nilang ilipat ang bahagi ng industriya ng armas sa mas ligtas na lugar malayo sa mga pambobomba.
Ang kasalukuyang access ay limitado. Ang ilang bahagi ay bukas sa publiko, ang iba ay nakasil pa rin. Ang istruktura ng loob ay hindi pantay. May mga pagbabago ng level at mga daanan na walang exit. Ang mga pader ay may mga bitak. Mahina ang ventilasyon. Walang mga palatandaan na ito ay ginamit ng tuloy-tuloy. Tuwing taon, may mga bagong seksyon na natutuklasan. May mga modernong mapabatay sa mga sa ilalim ng lupa na scan. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang buong layout. May mga eksperto na naniniwala na may mga pasukan na hindi pa natatagpuan. Ang proyektong RISE ay isa sa mga pinakamalaking pagsisikap ng rehimen na itago ang mga pangunahing infrastruktura. Ngunit hindi ito natapos. Ang natira ngayon ay mga hindi tapos na gallery, puno ng misteryo, na nagpapakita kung gaano kalayo ang narating ng mga pagsisikap na itago ang kanilang mga plano sa ilalim ng lupa. Pabrikang nasa ilalim ng lupa ng HARS. Sa mga huling taon ng digmaan, ang mga pambansang pag-atake ng mga kaalyado ay nag-udyok sa rehimen ng mga Nazi na ilipat ang ilang bahagi ng kanilang produksyon ng militar sa ilalim ng lupa. Sa rehiyon ng HARS, sa gitna ng Alemanya, nagsagawa ng paghuhukay ng mga galeriya upang magtayo ng mga pabrika na protektado mula sa mga pambansang pambobomba. Ginamit ang mga bilanggo at mga sapilitang manggagawa upang maghukay, mag-install ng makina at panatilihin ang mga operasyon. Ang mga kondisyon ay matindi. Ang mga tunnel ay basa, hindi maayos ang ventilasyon at may kaunting espasyo. Mahahabang oras ng trabaho. Ang kakulangan ng likas na liwanag ay nakaapekto sa kalusugan ng mga manggagawa. Nagkaroon ng mga aksidente, pagguho at patuloy na mga sakit. Marami ang namatay nang hindi natatapos ang kanilang mga tungkulin. Sa mga pasilidad na ito, gumagawa sila ng mga piyesa para sa mga eroplano, magagaan na armas, bahagi ng mga sasakyan at mga bala. Nagtayo sila ng mga daanan upang mag-transport ng mga materyales patungo sa mga pasukan. Ang ilang mga lugar ay may mga crane, mga sistema ng karga at mga pansamantalang imbakan. Nang dumating ang mga tropang Amerikano noong 1995, natagpuan nila ang mga pabrika na bahagyang gumagana. May mga makina, kasangkapan, mga plano at mga lote ng mga produksyon na hindi pa natatapos. Nakakita din sila ng mga barracks, pansamantalang mga kusina at mga lugar kung saan natutulog ang mga manggagawa. Bahagi ng mga pasilidad na ito ay naitala ng mga serbisyo ng mga kaalyado. Gumawa sila ng mga tala, nakuha ang mga teknikal na impormasyon at tinanong ang mga inhinyero na nahuli. Ang ilang mga kagamitan ay inilipat sa ibang mga lugar upang pag-aralan. Sa loob ng mga dekada, ang ilan sa mga tunnel na ito ay nanatiling sarado. Ang iba naman ay ginamit para sa mga layunin ng industriya. Sa paglipas ng panahon, ang ilang bahagi ay napinsala. Nagkaroon ng mga pagsasala, pagbagsak at mga pagguho. Gayunpaman, may mga lugar na nananatiling maa-access. Ang network ng mga pabrika sa ilalim ng lupa sa HARS ay nagpapakita ng kung gaano kalakas ang pagsisikap ng rehimen na mapanatili ang produksyon anuman ang mangyari. Hindi ito mga eksperimental na pasilidad. Gumagawa sila ng mga aktwal na materyales para sa agarang paggamit. Sa ilang mga seksyon ay nakakita ng mga labi ng mga uniforme, mga dokumento, mga personal na kasangkapan at mga bahagi ng armas. Ang mga pader ay naglalaman ng mga marka ng patuloy na paggamit. Sa ilang mga kaso, may mga inscription na ginawa ng mga manggagawa. Ang mga pabrika na ito ay hindi kasing sikat ng iba pang mga pasilidad, ngunit ang kanilang laki at organisasyon ay ginagawang mahalaga upang maunawaan ang huling pagsisikap na magpatuloy sa paggawa sa ilalim ng atake. Ang ilalim ng lupa ng HARS ay nanatiling tanda ng isa sa mga huling pagsubok upang suportahan ang digmaan mula sa dilim. Dora Mittelbau at ang mga Vidalawa. Sa rehiyon ng HARS, Alemanya, ay itinatag ang isang complex ng mga tunnel na tinawag na Dora Mittelbau. Ito ay isang network ng mga tunnel na nahukay sa loob ng isang bundok kung saan ginawa ang mga Vidalawa rockets, ang pinaka-advanced na armas ng Pangatlo Reich sa mga panahong iyon. Ang lugar ay nagsilbi bilang pabrika, imbakan at bilang isang concentration camp sabay-sabay.
Ang mga bilanggo ay dumarating mula sa ibang mga kampo at sa pilitang pinagtatrabaho sa matinding kondisyon. Nagtutulog sila sa loob ng mga tunnel kung saan ginagawa ang mga rockets. May alikabok, patuloy na ingay, kakaunting ventilasyon at mahahabang oras ng trabaho na walang pahinga. Marami ang namatay mula sa pagkapagod, aksidente o mga sakit. Ang mga V-2 ay mga ballistic missiles na walang piloto, kaya nilang abutin ang mga lungsod na may ilang daang kilometro ang layo. Ginamit ang mga ito pangunahin laban sa London at iba pang mga lungsod sa Europa. Ang kanilang pag-unlad ay pinangunahan ng mga inhinyero na nagtulungan kasama ang mga pangkat militar. Habang ang mga pagsubok ay ginagawa sa itaas, sa ibaba, ang mga piyesa ay ine-assemble sa ilalim ng banta. Nagsimula ang produksyon noong 1903. Sa kabila ng kaguluhan ng mga huling buwan ng digmaan, patuloy ang operasyon ng pabrika. Nang dumating ang mga puwersang Amerikano sa lugar noong 1995, natagpuan nila ang mga tunnel na okupado, ang mga makina ay ginagamit at libu-libong mga teknikal na dokumento. Naitala ang lugar ng detalyado. Natuklasan ang mga elektrikal mga pasilidad, mga internal na daanan, mga imbakan ng gasolina at mga lugar para sa huling assembly. Nakakita din sila ng mga labi ng tao at ebidensya ng kalupitan na natamo ng mga bilanggo. Marami sa mga responsable para sa proyekto ay tinanong. Ang ilang mga siyentipiko ay dinala sa Estados Unidos sa mga lihim na programa. Ang mga tekniko na nakaligtas ay nag-iwan ng mga testimonya tungkol sa buhay sa loob ng complex. Ang Dora Mittelbau ay isang halong agham, digmaan at pagsasamantala. Ang mga advanced na teknolohiya ay itinayo sa kapinsalaan ng libu-libong buhay. Ang mga rockets ay lumabas mula sa isang pabrika na nagsilbing isang work camp na walang mga minimum na kondisyon ng seguridad o paggalang sa tao. Ngayon, bahagi ng complex ay bukas sa publiko. Maaaring bisitahin ng isang seksyon ng mga tunnel, makita ang mga orihinal na makina at malaman ang mga detalye ng proyekto. Isa ito sa mga pinakapayak na halimbawa kung paano ang teknolohiyang Nazi ay umasa sa sapilitang paggawa upang subukang baguhin ang takbo ng digmaan. Altausi at ang mga nakaw na gawa ng sining. Sa mga huling taon ng digmaan, nagsimulang ilipat ng mga Nazi ang ilang bahagi ng mga nakaw na sining sa mga liblib na lugar. Isa sa mga destinasyon ay ang minahan ng asin sa Altausi sa Austria. Dito itinago nila ang daan-daang mga larawan, eskultura, lumang kasangkapan at mahahalagang dokumento. Hindi ito isang aksidenteng desisyon. Ang mga galeriya ng minahan ay malalawak, malamig at matatag. Ang asin ay pumipigil sa kahalumigmigan na nakakatulong sa pag-iingat ng mga bagay. Ang mga bagon ay dumaan sa mga tunnel na may matibay na konstruksyon. Sa loob gumawa sila ng mga espasyo gamit ang kahoy upang mailagay ang mga piraso nang hindi ito masisira. Ayon sa mga tala, ang paglilipat ng mga ito ay isinubok ng mga mataas na opisyal, kasama ang mga likhang sining mula sa mga museo ng Pransya, Italia, Belhika at Olanda. Mayroon ding mga larawan mula sa mga pribadong koleksyon. Ang ilan ay may pangalang mga pamilyang Hudyo na na-deport. Nang naging tiyak ang pag-usbong ng mga Allied, iniutos nilang sirain ang lahat. Naglagay ang mga Nazi ng mga pampasabog sa iba't ibang bahagi ng minahan. Nais nilang maiwasan na mapunta ang mga piraso sa mga kamay ng kalaban. Gayunpaman, pinatanggal ng mga lokal na manggagawa ang ilan sa mga pampasabog o nilihis ang mga kable. Dahil dito, nakaligtas ang karamihan sa mga nilalaman. Nang dumating ang mga Allied, natagpuan nila ang mga kahon na may label, katalogo, mga inventaryo at maraming kilalang likhang sining. May mga obra mula kay Rembrandt, Vermeer, Rubens, Van Eyck at iba pang mga kilalang artista. Ang ilan ay nakatupe. Ang iba naman ay nanatiling may frame. Ang mga taong namahala sa pagkuha ng material ay ang Monuments Men, isang grupo ng mga eksperto sa sining at kasaysayan na sumusubok magbantay sa mga pagnanakaw. Inorganisa nila ang lahat, idokumento ang kalagayan ng mga piraso at inayos ang paglilipat. Ang ilan sa mga impormasyong ito ay ginamit sa mga kaso pagkatapos ng digmaan.
Hindi lahat ng piraso ay naibalik. Ang ilang mga piraso ay hindi malinaw ang pagkakakilanlan. Mayroon ding mga nabago na. May mga bagay na nanatili sa mga estado o sa mga museo nang walang sapat na dokumentasyon ng pinagmulan. Ang minahan ng Altausi ay naging isa sa pinakamalaking taguan ng mga ninakaw na gawa ng sining ng mga Nazi. Ipinakita ng mga ulat na ang mga likhang sining ay nasa ilalim ng lupa ng mga buwan, pinoprotektahan ng mga tekniko at mga manggagawa na nauunawaan ang halaga nito. Ngayon, ang ilan sa mga likhang sining ay muling makikita sa mga eksibisyon. Ang iba naman ay patuloy pa ring iniimbestigahan. Ang Altausi ay naging isang hindi inaasahang kanlungan para sa libu-libong mga bagay na may kultural na halaga. Ang natuklasan ay naging susi upang muling buuin ang mga ninakaw na sining. Maraming taon ang lumipas, patuloy na nire-review ang mga dokumento upang subukang alamin ang pinagmulan at huling destinasyon ng bawat likhang sining na dumaan sa lugar na iyon. Ang yaman ng Merkers. Noong Abril ng 1945, ang mga sundalong Amerikano ay nakarating sa isang bayan na tinatawag na Merkers sa gitnang Alemanya. Nang interbyuhin ang mga lokal na manggagawa, nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa isang minahan ng asin na malapit. Sinabi nila na ang mga Nazi ay naglipat ng mga kahon at mga pakete sa kanilang mga galeriya sa mga huling buwan ng digmaan. Pumasok ang mga militar sa minahan. Bumaba sila sa mga elevator patungo sa malalim na bahagi ng minahan. Ang kanilang natagpuan ay lumampas sa kanilang mga inaasahan. Mayroong mga piraso ng ginto, mga sako ng mga banyagang barya, toneladang mga papel, mga mahahalagang bagay, at daan-daang mga sako ng mga alahas at personal na gamit. Kabilang sa mga bagay na natagpuan ay mga singsing, relo, mga ngipin na ginto, mga medalya, kwintas at mga dokumento. Marami sa mga gamit na ito ay mula sa mga kampo ng konsentrasyon. Kasama na rin ang mga ninakaw na larawan, eskultura at kasangkapan na may mga inskripsyon mula sa mga museo ng Europa. Ang mga piraso ng ginto ay may mga tatak mula sa mga sentral na bangko. Ang ilan ay nagmula sa mga nasakop na bansa. Ang iba ay pinagsama at muling nirehistro. Lahat ng mga ito ay nakaimbak sa mga silid na hinukay sa ilalim ng lupa at may mga matibay na pintuan. Ang natuklasan ay idinokumento ng mga serbisyo ng intelihensya. Kinuha ang mga larawan, nagsulat ng mga ulat, at ang mga bagay ay dinala sa ilalim ng pangangalaga ng militar. Ang ilang mga materyales ay ginamit bilang ebidensya sa mga paglilitis pagkatapos ng digmaan. Ang Merkers ay naging pinakamalaking natuklasang pang-ekonomiya sa digmaan. Ang kabuuang halaga nito ay napakalaki. Ang minahan ay ginamit bilang pansamantalang imbakan para sa natirang bahagi ng Bank ng Reich. Dito rin natagpuan ang mga dokumento, mga talaan ng accounting at mga listahan ng mga galaw ng pananalapi. Ang ilang mga bagay ay hindi na-claim. Maraming mga may-ari ang namatay na o walang mga dokumento na magpapatunay ng pinagmulan. Ang mga autoridad ay nag-set up ng isang sistema upang ibalik ang mga bagay na posible at itago ang mga walang may-ari. Ipinakita ng natuklasan kung paano nagsikap ang mga Nazi na iligtas ang mga labi ng kanilang sistemang pang-ekonomiya. Hindi ito isang padalos-dalos na taguan. Mayroong kaayusan, mga label at mga mekanismo ng seguridad. Sa mga huling araw ng digmaan, ang Merkers ay isang senyales ng lawak ng mga nakaw at naipon na kayamanan sa ilang taon. Ang mga bagay na nakuha mula sa minahan ay hindi lamang material na yaman, kundi pati na rin ang ebidensya ng isang malawakang sistema ng pangaagaw. Ngayon, bahagi ng orihinal na mga dokumento ay nakatago pa rin. Ang ibang mga nilalaman ay ipinadala sa iba't ibang bansa. Ang Merkers ay naging isang makasaysayang saksi sa laki ng mga pang-aabuso sa ilalim ng rehimeng Nazi. Ang ginto ng Laguna ng Toplitz. Pagkatapos ng digmaan, maraming lugar sa gitnang Europa ang napuno ng mga tsismis. Isa sa mga pinakamatagal na umiral ay ang tungkol sa Laguna ng Toplitz sa Austria. Sinasabi na sa malalim na tubig nito ay nalunod ang isang kargamento mula sa Ikatlong Reich. Ang pinakakalat na bersyon ay naglalaman ito ng ginto,
mga dokumento at mga ebidensya ng mga lihim na operasyon. Ang lawa ay napapalibutan ng mga bundok at kagubatan. May lalim itong mga 100 na metro. Ang pinakamababang bahagi nito ay hiwalay sa oxygen, kaya't ang lahat ng bagay na nahulog doon ay mas pinapanatili. Ito ang nagpatibay sa ideya na may mahalagang bagay na maaaring manatili sa ilalim ng buo. Ang mga unang ekspedisyon ay nagsimula noong dekada 20. Isang grupo ng mga mang-uubos ang nakatagpo ng mga kahong metal. Sa loob nito ay mga pekeng dokumento, pera ng Britanya at mga kagamitan sa pag-imprenta. Mga labi ng Operasyong Bernhard, isang plano ng mga Nazi upang padalhan ang merkado ng kaaway ng mga peking perang papel. Pinatibay ng mga natuklasan na ginamit ang lawa upang itago ang mga materyales sa pagtatapos ng digmaan. Gayunpaman, wala pang nahanap na ginto. Ang mga kahong na-recover ay naglalaman lamang ng mga bagay na may kaugnayan sa peking paggawa. Sa mga susunod na eksplorasyon ay may lumitaw pang ibang mga bagay. Mga bahagi ng armas, piyesa ng mga sasakyan at mga uniforme. Lahat ng ito ay natabunan ng sediment. Ang ilang mga ulat ay nagsasabi ng mga saradong container na hindi natanggal dahil sa matinding kondisyon. Noong dekada 60, nag-explore din ang mga koponan mula sa hukbong dagat ng Alemanya sa lugar. Pinatibay nila ang presensya ng mga lumubog na estruktura, ngunit wala silang binanggit na detalye. Ang bahagi ng material ay inilipat upang suriin sa iba pang mga pasilidad. May mga teorya na nagsasabi na ginamit din ang lawa bilang lugar ng pagdiskarga para sa mga bagay na nagmula sa mga kampo o mga bangkong nasakop. Hindi ito napatunayan. Wala ring nahanap na mga bar ng ginto o alahas. Ang lugar ay nananatiling isang lugar ng paghahanap para sa mga naglalakbay. Ang mga kondisyon ng ilalim ay nagpapahirap sa pag-access. Ang tubig ay nagbabago ng densidad mula sa isang partikular na lalim. Nakakaapekto ito sa paggalaw at paningin ng mga manguubos. Sa paglipas ng mga taon, ang interes sa lawa ay nahalo sa mga hindi pinagbatayang bersyon. May nagsabi na may mga submarino na nalunod. Ang iba ay nagsalita ng mga eksperimento sa armas. Wala sa mga ideyang iyon ang napatunayan. Ang laguna ng Toplitz ay nagtataglay ng mga totoong ebidensya ng Operasyong Bernhard. Ang hindi pa alam ay kung naglalaman din ito ng iba pang mga lihim. Patuloy ang mga eksplorasyon, ngunit sa ngayon, ang mga lumitaw sa ibabaw ay mga labi ng isang malawakang peking paggawa, hindi ginto. Operasyong Bernhard. Noong 1942, inilunsad ng mga autoridad ng Ikatlong Reich ang isang plano upang makaapekto sa ekonomiya ng Britanya mula sa loob. Tinawag nila itong Operasyong Bernhard. Ang layunin ay magpeke ng mga banknotes ng Inglaterra na may kasing tumpak na kalidad upang makapag-circulate ng hindi namamalayan. Para dito, pumili sila ng mga tagapag-imprenta, mga nag-uukit at mga eksperto sa papel. Karamihan sa kanila ay mga bilanggo. Dinala sila sa kampo ng Sachsenhausen, hilaga ng Berlin. Dito sila nag-set up ng isang workshop gamit ang mga kinakailangang kagamitan, mga press, espesyal na tinta at papel na katulad ng orihinal. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga. Hinihingi ang mabilis na resulta. Isinasagawa ang mga regular na pagsubok sa kalidad. Kung may mali, malubha ang magiging kaparusahan. Sa mga unang buwan, hindi pumapasa ang mga perang papel sa mga kontrol. Ngunit sa kalaunan, nakagawa sila ng halos perpektong kopya. Nag-produce sila ng milyon-milyong libra sa mga peking banknotes. Ang dalawa ay ginamit upang punduhan ang mga operasyon ng intelihensya. Ang iba ay ipinamigay upang mapahina ang sistema ng pananalapi ng kaaway. Ang layunin ay magdulot ng kawalan ng tiwala sa perang Britanya at lumikha ng mga problema sa kalakalan. Ang mga responsable sa plano ay inilipat ang paggawaan ng maraming beses. Sa pagtatapos ng digmaan, sinubukan nilang itago ang lahat. Ang bahagi ng material ay itinapon sa laguna ng Toplitz. Ang ibang bahagi ay winasak o itinago. Ang mga peking perang papel ay lumitaw ilang taon matapos sa iba't ibang mga bansa. Ang ilang mga bilanggo na nakilahok
ay nakaligtas. Nagbigay sila ng patotoo kung paano inorganisa ang trabaho at anong klase ng presyon ang kanilang nararanasan. Nag-iwan din sila ng mga detalye ukol sa mga proseso na ginamit upang tularan ang mga detalye ng seguridad ng mga banknotes. Natagpuan ng mga allied ang mga dokumento, press, sample at mga talaan ng produksyon. Lahat ng ito ay inanalisa at ikinumpara sa mga tunay na banknotes. Ipinakita ng mga ulat na ang mga pekeng naggawa ay nakapag-abot ng isang mataas na antas ng tumpak na pagkopya. Ang Operasyong Bernhard ay isa sa mga pinaka-advanced na pagtatangka na gamitin ang pekeng paggawa bilang sandata sa digmaan. Bagamat hindi nito napatumba ang ekonomiya ng Britanya tulad ng inaasahan, nagbigay ito ng halimbawa sa paggamit ng mga pamamaraang pinansyal sa loob ng isang armadong salungatan. Ang kaso ay nakatala sa mga military archives. Ang ilan sa mga orihinal na plates ay nakaligtas sa mga museo. Ang mga pekeng perang papel ay kumakalat sa mga kolektor. Ang nagsimula bilang eksperimento ay naging isa sa mga pinakamalaki at pinakamagandang organisadong pekeng paggawa sa kasaysayan ng makabagong panahon. Ang misteryo ng train Nazi. Sa lugar ng Wałbrzych, sa timog kanlurang bahagi ng Polonia, nagsimula ang isang kwento hindi matagal pagkatapos ng pagtatapos ng digmaan. Sinasabi na isang tren na puno ng ginto, mga alahas, dokumento at armas ang itinago ng mga Nazi nang makita nilang malapit na ang kanilang pagkatalo. Ang pinakakilalang bersyon ay ang tren ay umalis mula sa Breslavia at hindi na nakarating sa kanyang destinasyon. Sa loob ng mga taon, walang nakakita ng anuman. Ngunit noong 2015, dalawang lalaki ang nagsabing natagpuan nila ang tren gamit ang mga scanner ng lupa. Sinasabi nila na may isang estruktura ng metal na nakabaon malapit sa mga lumang rails sa loob ng isang tunnel na nabangkarote. Ito ang nagpasigla ulit sa interes. Ang alamat ay ikinonekta ang sinasabing tren sa complex na Rize dahil sa kalapitan ng lugar. Ang ilan ay nag-isip na maaaring bahagi ito ng isang mas malaking plano upang ilikas ang mga yaman. Pinangunahan ng mga autoridad ng Polonia ang mga paunang paghuhukay. Dumating din ang mga arkeologo at geologo. Walang nahanap na mga bagon. Ang mga resulta ay hindi tiyak. Gayunpaman, ang posibilidad na umiiral ito ay nagdulot ng pagdagsa ng turismo sa lugar. Nag-organisa ng mga ruta ng eksplorasyon at mga guided tours sa mga abandonadong daang bakal. Sa mga lumang archive, may mga hindi tiyak na pagbanggit ng mga armored na transportasyon na umalis patimog sa huling mga araw ng pananakop ng mga Aleman. Ngunit hindi nakasaad kung ano ang kanilang ipinapadala o kung sila ay nakarating. May mga teoryang nagsasabing naglalaman ito ng mga ninakaw na likhang sining. Ang iba naman ay nagsabi ng pera at mga bar ng ginto. Wala sa mga ito ang napatunayan. Ang mga lokal na investigador ay nakatagpo ng mga gumuho na tunnel, mga labi ng mga platform at mga bahagi ng mga lumang estruktura. Ang ilang mga punto ay selyado ng konkreto. Ang iba ay tila nawala. Ang mga kondisyon ng lupa ay nagpapahirap sa mga paghuhukay. Ang paksa ay nagdulot ng kontrobersiya. May mga akusasyon ng panlilinlang, mga interes politikal at sensasyonalismong media. Ang dalawang lalaking nagsabing natagpuan nila ang tren ay hindi nagpakita ng direktang ebidensya. Gayunpaman, ang kanilang pahayag ay naitala at nagbigay inspirasyon sa mga bagong paghahanap. Hanggang ngayon, walang konkretong ebidensya na ang tren ay umiiral. Gayunpaman, patuloy na lumalaganap ang kwento. Ang ilang eksperto ay naniniwala na ito ay isang rumor na nilikha upang magpaligaw. Ang iba naman ay nag-iisip na kung ito man ay umiiral, ito ay nawasak na o inilipat ng walang iniwang bakas. Ang totoo ay ang rehiyon ay nagtataglay ng mga lumang estruktura ng riles, mga lugar na hindi nakatala sa mapa at mga seksyon ng daang bakal na nawawala sa mga halaman. Kahit na walang mga tiyak na resulta, paminsan-minsan ay may mga nagbabalik na maghanap. Ang nawawalang tren Nazi ay naging isang uri ng modernong mito na pinapalakas ng mga hindi kumpletong mapa at malabong mga archive. Ang silid ng ambar.
Habang isinasagawa ng mga Aleman ang pagsalakay sa Unyong Sobyet, pumasok ang mga puwersa ng Nazi sa palasyo ng Catalina malapit sa Leningrado. Doon matatagpuan ang silid ng ambar, isang silid na pinalamutian ng mga inukit na panel, mga inlay ng ambar at mga ginintuan na moldura. Isang regalo mula sa ika-18 siglo na naging simbolo ng kultura. Noong 1941, ang mga Aleman ay nag-disassemble ng silid, isa-isang piraso. Lahat ay ipinapak sa mga kahon at ipinadala sa Königsberg, kung saan ito ay itinayo sa museo ng lokal na kastilyo. Alam na ito ay ipinakita sa isang panahon, ngunit pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Matapos ang pagtatapos ng digmaan, naghanap ang mga awtoridad ng Sobyet ng walang tagumpay para sa kanyang kinaroroonan. Ang ilang mga ulat ay nagsasabing maaaring ito ay nawasak sa mga pambobomba. Ang iba naman ay nagsabi na ito ay inalis bago pa dumating ang mga aliado. Hanggang ngayon, walang tiyak na ebidensya ng nangyari. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng mga ekspedisyon na naghahanap ng orihinal na mga panel. Sinuri ang mga minahan, bunker, mga nilubog na barko at mga lumang silungan. Wala sa mga pagtatangkang ito ang nagbigay ng tiyak na resulta. Lumalakas ang misteryo sa mga teorya na nagsasabing may mga sumpa, aksidente at mga kamatayan na may kaugnayan sa mga nag-imbestiga ng kaso. Ang mga kwentong ito ay kumalat sa media, ngunit walang dokumentaryong suporta. Noong 2003, ipinakita ng Russia ang isang eksaktong kopya ng silid. Inabot ng ilang dekada ang paggawa nito at ginamit ang mga lumang litrato bilang sanggunian. Ang bagong bersyon ay naka-install sa parehong palasyo kung saan naroroon ang orihinal. Hanggang ngayon, ang orihinal na silid ng ambar ay hindi pa natatagpuan. May mga piraso na nakalagay sa mga pribadong koleksyon, ngunit ang buong set ay hindi pa natutuklasan. Ang ilang mga investigasyon ay nananatiling bukas gamit ang mga bagong teknolohiya upang tulungan ang paghahanap. Ang pagkawala ng silid ng ambar ay isa sa mga pinakasikat na kaso ng nawalang pamana sa digmaan. Pinaghalo-halo ang mga katotohanan, rumor at mga puwang sa dokumentasyon. Ang bilang ng mga teorya ay patuloy na lumalaki, ngunit wala pa ni isa ang nakapag-ayos ng kaso. Samantalang ang nirekonstruyang bersyon ay tumatanggap ng mga bisita taon-taon. Isang paalala ng mga bagay na ninakaw at ng mga hindi pa natutuklasan. Submarino U-864. Noong Pebrero ng 1904, ang German na submarino na U-864 ay umalis mula sa puerto na may isang espesyal na misyon. Ang kanyang layunin ay magdala ng mga materyales militar patungong Hapon, kasama sa kargamento ang mga bahagi ng eroplano, mga plano at daan-daang bote ng mercury, isang mahalagang metal para sa ilang mga industrial na proseso. Ang submarino ay dinisenyo para sa mahahabang biyahe. Dumaan ito sa dagat ng Hilaga at nagtungo patungong baybayin ng Noruwega. Ang plano ay dumaan sa mga kontroladong tubig, iwasan ang mga kaaway na mga patrol at ihatid ang kargamento ng hindi nadidiskubre. Ngunit ang biyahe ay naputol. Ang HMS Venturer, isang British na submarino, ay na-detect ang U-864 at nagsimulang sundan ito. Ang hindi pangkaraniwan ay pareho silang nakalubog sa ilalim ng tubig. Ang nangyari pagkatapos ay ang tanging labanan sa ilalim ng tubig sa pagitan ng dalawang sasakyang pangdagat na ganap na submerged sa buong digmaan. Matapos ang isang tahimik na habulan, ang HMS Venturer ay naglunsad ng 4 na torpedo, isa sa mga ito ay tumama. Ang U-864 ay pumutok at lumubog kasama ang buong kargamento nito malapit sa baybayin ng Noruwega. Wala ni isa sa mga tripulante ang nakaligtas. Ilang taon pagkatapos, natagpuan ang eksaktong lugar ng paglubog. Nang inspeksyonin ang mga labi, nakumpirma na ang mercury ay dahan-dahang lumalabas mula sa nasirang kargamento. Ito ay nagdudulot ng panganib sa kapaligirang dagat. Ang mga awtoridad ng Noruwega ay nagsuri ng iba't ibang solusyon. Ang ilan ay nagmungkahi na alisin ang kargamento, ang iba naman ay piniling selyuhan ang lugar. Sa huli, napagpasyahan na takpan ang submarino
ng isang espesyal na proteksyon upang maiwasan na patuloy na kumalat ang metal. Ang kaso ng U-864 ay nagpapakita ng isang pagtatangka ng teknikal na kooperasyon sa pagitan ng Axis kahit na sa huling buwan ng digmaan. Isa rin itong halimbawa ng kung paanong isang insidente lang ang maaaring mag-iwan ng mga epekto na tumatagal ng mga dekada. Ngayon, ang lugar ng paglubog ay patuloy na binabantayan. Ang mga sensor ay sinusubaybayan ang mga antas ng kontaminasyon. Ang U-864 na dapat sana ay isang lihim na misyon ay naging isa sa mga pinaka-hindi pangkaraniwang operasyon pandagat ng digmaan at isa sa mga kakaunti na patuloy na nagdudulot ng epekto sa kasalukuyan. Ang bunker ng Berlin. Sa gitna ng Berlin, sa ilalim ng hardin ng dating chancellor's opisina, ang rehimen ay nagtayo ng isang sa ilalim ng lupa na kompleks na magsisilbing kanlungan para kay Hitler at ang kanyang pinakamalapit na mga kasamahan. Kilala ito bilang ang Führer Bunker. Nagsimula ang proyekto noong kalagitnaan ng dekada 30 at pinalawak habang lumalala ang digmaan. Ang bunker ay isang network ng mga kwarto na magkakabit, protektado ng mga metrong konkreto at mga pintuang bakal. Kasama dito ang mga silid-tulugan, opisina, mga silid-pulong, mga imbakan at mga espasyo para sa mga tauhan. Hindi ito maluwang o komportable. Mabigat ang hangin, palaging basa, at ang pakiramdam ng pagkakulong ay halata. Dito lumipat si Hitler noong Enero ng 1974. Ang lungsod ay nasa ilalim ng siege at papalapit na ang mga tropang Sobyet. Mula sa lugar na ito, nagbigay siya ng mga utos, tumanggap ng mga ulat at nagsagawa ng mga pulong hanggang sa mga huling araw ng digmaan. Sa loob ng bunker, ang atmosfera ay tense. Ang koneksyon sa labas ay limitado. Ang komunikasyon ay pabalik-balik. Habang nawawala ang kontrol sa frontline, nagsagawa ng mga desperadong pagtatangka upang muling ayusin ang mga puwersa. Noong 30 ng Abril, si Hitler at ang kanyang kasamahan na si Eva Braun ay namatay sa bunker. Ilang sandali bago ito, ang ilang mga opisyal ay sinunog ang mga dokumento, pinutol ang mga file at binuwag ang mga kagamitan. Nang dumating ang mga puwersang Sobyet, natagpuan nila ang lugar na nasira, may mga bahagi na sinunog at iniwan. Matapos ang digmaan, ang lugar ay isinelyo. Ang ilang bahagi ng bunker ay nawasak. Sa paglipas ng mga taon, ang lugar ay natakpan ng mga bagong gusali. Walang anumang mga plaka o palatandaan na inilagay sa loob ng maraming taon. Tanging mga dekada pagkatapos ay mayroong maliit na informasyon na palatandaan sa lugar. Ngayon, ang bunker ng Berlin ay hindi bukas sa publiko. Nakatago ito sa ilalim ng isang paradahan. Halos wala nang nakikita. Ang pag-access ay limitado. Ang desisyon ay upang maiwasan na maging isang kulto o isang lugar ng komemorasyon. Ang bunker ay ang huling kanlungan ng rehimen. Mula dito, nasaksihan ang huling pagbagsak. Walang direktang labanan sa loob nito, ngunit ang nangyari doon ay nagmarka ng pagtatapos ng isang yugto sa kasaysayan ng Alemanya. Sa mga tao ng Ikatlong Reich, maraming mga espasyo, estruktura at proyekto ang itinayo na hindi nilayon para magtagal o makita. Ang ilang mga lugar ay nilikha para sa tanging layunin na mag-operate ng lihim. Ang iba naman ay na-disassemble o isinelyo bago pa man malaman ng sino man kung para saan ito. Ang mga hindi nakarehistrong bagay ay hindi isang kapabayaan. Bahagi ito ng isang sistema na gumana sa labas ng mga formal na channel nang hindi nag-iiwan ng mga halatang bakas. Sa paglipas ng panahon, marami sa mga lugar na ito ay nagsimulang lumitaw. Hindi sila lumabas bilang isang buo, kundi bilang mga piraso, mga labi ng arkitektura, mga piraso ng mga archive, mga guho ng tunnel o mga kargamento na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang ilang mga natuklasan ay aksidente. Ang iba naman ay nagmula sa mga mahahabang investigasyon. Ang mga ruina ay lumitaw sa mga kagubatan, sa mga abandonang mina o sa ilalim ng mga modernong konstruksyon. Ang mga dokumento ay lumitaw mula sa mga deposito, mga pribadong koleksyon o mga maling nakakatalog na mga archive. Ang mga natuklasan
ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa teknolohiya o logistic. Ipinapakita nito ang isang paralel na network na idinisenyo upang itago ang mga desisyon, mga eksperimento, mga transfer at mga di-autorisadong pag-unlad. Ang network na iyon ay walang isang tiyak na anyo o layunin, ngunit napatunayan ang kanyang pag-iral sa dami ng mga piraso na nagtataglay ng parehong direksyon.